Binabasa itong talaan o listahan ng mga salinlahi o mga ninuno ni Kristo at sinasabi pagkatapos ng basahin, sinasabi ng pari pagkatapos basahin itong talaan ng mga pangalan. Kasi kung titignan nyo, puro mga pangalan lang naman talaga yon. Sasabihin doon ng pari ang mabuting balita ng Panginoon. Siguro magtataka kayo, ano ang ikinabuti ng balitang yon? Ano ang mabuting balita sa mga pangalan ngayon? Una, alalahanin natin na ang ating ebanghelyo ay galing kay San Mateo. At layunin ni San Mateo kung bakit niya isinulat itong talaan ng mga ninuno ni Jesus ay para ipakilala siya sa mga Hudyo na naging Kristiyano. Alam nyo, ang audience ni Mateo ay mga Hudyo na naging Kristiyano. At hindi madali para sa isang Hudyo ang maging Kristiyano dahil tinutugi sila persecution ng mga kapwa nila Hudyo. Maalala ninyo siguro si Saul na bago siya naging Kristiyano, siya mismo pinapapatay niya ang kanyang kapwa Hudyo na naging Kristiyano. Pero sinasabi dito ni Mateo, itong sinusundan ninyo na Jesus, ito yung pinanggalingan niya. Ito yung mga ninuno niya. Ganoon naman tayo, di ba? Kapag mayroong sikat na tao, palagi natin tinatanong, saan siya galing? Sino ang kanyang ama? Sino ang kanyang mga ina? Yun ang dahilan kung bakit siya binigay sa atin ni Mateo itong talaan ng mga pangalan. May mga bagay-bagay dito na pwede nating pansinin. Una, tingnan niyo yung sinasabi dito. Merong formula na palagi inuulit-ulit. Halimbawa, si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. Na ama ni. Yung salitang yon, ama ni. Ama ni. Palagi inuulit-ulit yon. Pero, pagdating kay Jose, nag-iiba na. Tingnan niyo. At si Jacob ang ama ni Jose. Na dapat sana si Jacob na ang ama ni Jose na ama ni Jesus. Pero hindi. Nagbago. Si Jacob ang ama ni Jose na ano? Hindi ama ni Jesus, kundi asawa ni Maria. Anong gustong sabihin sa atin doon na? Una yung ang ama ni. Gustong sabihin sa atin ni Mateo na itong si Kristo ay may pinanggalingan. At ang pinanggalingan niya, hindi mga multo. At o mga engkanto. Pinanggalingan ni Jesus ay kapwa niya Hudyo. Si Jesus ay tao. Huwag niyo kakalimutan, si Jesus ay isang Hudyo. Hindi siya Kristiyano. Si Jesus ay isang Hudyo. At ito ay nakabatay sa katotohanan na ang kanyang mga ninuno ay puro mga Hudyo. Kaya nga, gusto sabihin ni Mateo sa mga Kristiyanong Hudyo, tingnan nyo, Kristiyano nga kayo, pero meron kayong commonality. Meron kayong pagkakahalintulad kay Jesus. Pare-pareho kayong Hudyo. Madaling salita, si Jesus ay tao. Tao na Hudyo. Pero, dahil naputol kay Jose, itong ang ama ni. Ang gustong sabihin naman ni Mateo ay ganito. Totoo, tao si Jesus, Hudyo, pero hindi lamang siya tao. Kasi ang ama ni Jesus ay hindi si Jose. Nanggaling si Jesus kay Jose, sa lahi ni Jose. Pero ang pinanggalingan talaga ni Jesus ay walang iba kundi ang Diyos, hindi ang tao. Kumbaga, dito pinalalapas ni Mateo yung pinaniniwalaan natin, si Jesus ay hindi lamang tao, kundi Diyos. Mahalaga ito para kay Mateo kasi ang tingin ng mga Hudyo na Kristiyano kay Jesus ay tao lang siya na halos kapantay ni Moises. Alam niyo, para sa mga Hudyo, ang pinakadakilang Hudyo ay walang iba kundi si Moises. Siya ang nagbigay ng 10 utos.
Siya ang leader ng mga Hudyo nung sila ay umalis mula sa Ehipto, papasok doon sa Kanaan, sa lupang ipinangako ni Yahweh. Para sa kanila si Moises ang pinakadakilang propeta at pinakadakilang guro, tagapagbigay ng batas. Pero ang gusto sabihin ni Mateo, higit pa siya kay Moises. Totoo, si Jesus at si Moises parehong Hudyo. Si Jesus at si Moises parehong guro. Si Jesus at si Moises parehong propeta. Pero higit pa si Jesus kay Moises. Higit pa siya sa isang propeta. Higit pa siya sa isang guro dahil hindi lamang siya tao. Kaya babalikan ninyo, sinasabi ng mga Hudyo, palagi nilang binabalikan si Moises. Sinabi ni Moises, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Anong sabi ni Jesus? Yun ang sabi ni Moises. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo. Mahalin mo ang iyong kaaway. Binabago niya. Ito, tinan nyo, kayo pinagbigyan kayo ni Moises kasi titigas ng ulo nyo. Bawal talaga. Hindi dapat paghiwalayin ang babae at ang lalaki. Pero si Moises, pinayagan niya yan kasi ang titigas ng ulo nyo. Pero, sinasabi ko sa inyo, ang babae at lalaki na pinagsama ng Diyos, walang sino mang makapaghihiwalay. So, tingnan ninyo, kung kasing pantay lang niya si Moises, hindi mag-aatubili si Jesus na kumontra kay Moises. Kaya niyang kontrahin si Moises. Dahil sa siya, ay hindi lamang tao, kundi Diyos mismo na nagbibigay ng batas. Kaya nga, ito yung unang o dalawang katotohanan na ibinibigay sa atin ni Mateo. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Pangatlo, kung titignan natin yung listahan ng mga pangalan, merong iba doon talagang mga makasalanan. Akala nyo siguro porque si Jesus ay banal lahat, nasa saling lahi niya. Hindi. May mga tao dito na kung alam natin yung kwento, makikita natin na makasalanan. Ano lang gusto sabihin dito ni Mateo? Si Jesus ay dumating hindi lamang para sa banal, kundi para sa makasalanan. Ano yung kahulugan nito lahat para sa atin na nagsisimba, gumagawa ng nobena? Tingin ko, may dalawang kahulugan ito. Una, ang isang kahulugan nito ay ganito, na ang ating Diyos ay isang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ano yung pangako niya sa bayang Israel? Na magpapadala siya ng isang Mesiyas. At ang Mesiyas na ito ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya tingnan ninyo, sa simula ng ating Ebanghelyo, binanggit kaagad si David. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. Isang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Isang Diyos na dahil sa kanyang katapatan ay hindi nakakalimot. Alam nyo, ang isang tanda na ikaw ay tapat, hindi ka nakakalimot. Di ba? Kapag yung mag-asawa, yung isa makalimutan yung wedding anniversary. Ang sakit-sakit. Wedding anniversary natin, nangako ka sa akin. Tapos nakalimutan mo. Hindi ko sinasabi na basta nakalimut ka, may ginagawa ka ng ibang kalokohan. Hindi. Pero kung talagang tapat ka sa minamahal mo, hindi mo makakalimutan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pangalawa, totoo, may mga makasalanan sa lahi ni Jesus, sa kasaysayan ni Jesus. Pero anong ibig sabihin niyan? Dahil tapat si Yahweh sa kanyang pangako, ano man ang mangyari, matutupad at matutupad ang kanyang pangako. May tinatawag sa Ingles God can ride straight with crooked lines. Kahit ano pa mangyari sa buhay natin, huwag tayong mag-alala. Pagka tayo ay kumakapit sa pangako ni Yahweh, hindi niya tayo bibiguin. Yun ang gusto sabihin ni Mateo. Kahit ano pa mangyari sa kasaysayan natin, ang Diyos
ay ang Panginoon ng kasaysayan, matutupad ang kanyang kalooban para sa atin. Kaya, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, huwag tayo mababalisa. Tingnan niyo yung COVID, di ba? Noong panahon ng COVID, lahat tayo natataranta, natatakot. Pero tingnan niyo, natapos din. Natapos din. Dahil hindi yon ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay mabuhay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at ipinapakita niya ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagiging Panginoon ng kasaysayan na kahit na anong mangyayari ang gusto niyang mangyari. Ito ang hinihingi sa atin ngayong simbang gabi na manalig sa isang Diyos na hindi nakakalimot. Manalig sa isang Diyos na tapat sa kanyang pangako. At ang ating pananalig sa Kanya ay isang tanda rin ng ating katapatan. Hingin natin yung biyaya sa ating Panginoon na sa gitna ng hirap ng ating buhay, mananatili tayong tapat at mananatili ang ating pananampalataya sa Kanya na anuman ang mangyari, ang Diyos ang palaging maghahari sa ating kasaysayan dito sa lupa.